So, kailangan nyo lang pong pumunta sa bmbe.dti.gov.ph. So, pag nagpunta na po kayo dito sa site na ito, i-click nyo lang po itong register. Tapos, kailangan nyo lang po i-confirm yung undertaking and then proceed. Tapos, kailangan nyo lang po sagutan itong eligibility checker. So, yung unang question po, ang tinatanong, kung yung total asset nyo daw po ba ay hindi more than ng 3 million, dapat po ang sagot dyan, yes. Kasi pag ang sinagot nyo po ay no, hindi po kayo makakapasa as BMB. Kasi nga po, nabanggit ko kanina, requirement ng BMBE dapat below 3 million yung asset mo. Pangalawa, is your business engaged in the production, processing, or manufacturing of products and commodities including agri-processing, trading, and services? Dapat ang sagot din po dito ay yes. Kasi pag no po, hindi rin po kayo papayagan na mag-BMBE. Pangatlo, is your business a branch, subsidiary, division, or office of a large-scale enterprise? And its policies and business modus operandi are determined by large-scale enterprise or by persons who are owners or employees of the enterprise? Ang sagot po dito dapat ay no. At pang-apat, tinatanong po tayo kung tayo daw po ba ay nagpo-provide ng services under sa government licensure examinations, kung tayo ay professional. Dapat ang sagot po dito ay no, kasi kung yes yan, hindi rin po tayo papapayagang maging BMBE. So, kailangan doon sa apat na question, ang answer po ay yes, yes, no, no. Yun po yung dapat na answer para payagan tayong maging BMBE. So, kailangan lang natin siyang i-proceed. Kagaya po nung sa DTI, importante po dito yung email address. Lalagay lang po natin yung email address kasi may marireceive ulit tayo dito code na kailangan para makapag-proceed tayo ng BMBE registration. So, i-continue lang natin yan. Tapos yan, may marireceive na po ulit tayong verification code. Pupuntahan lang ulit natin yung email. Yan, may na-receive na tayong verification code. Itong 6 na number na ito po, kakapin nyo lang po yan at ilalagay nyo po doon sa portal ng BMB. Tapos verify. Tapos tatanungin po kayo kung anong type of business organization. Kung sole, kung corporation, kung partnership. So, ibig sabihin po, hindi lang solo ang pwedeng mag-register ng BMB, pwede rin po ang mga korporasyon at mga cooperatives. Tapos tatanungin po kung ano yung name ng inyong business. So, yan po yung mga sasagutan natin. Pagkatapos na, continue nyo lang, sasagutan natin kung ano yung business name at yung business certificate number. Yun po yung nakalagay doon sa DTI natin kanina, yung nasa may bandang baba. So, tatanungin po yung registration date natin at yung PSIC. Yung PSIC po, mamimili po kayo kung ano yung line of business nyo. Kalimitan po, ang pinipili dyan is yung wholesale or retail trade. Tapos may mapapansin po kayo dito, repair or motor vehicle and motorcycles. Dalawang line of business po siya na under on the same PSIC code. Pero ito lang din po yung pipiliin. Ano po, pagka tayo ay mga online sellers, nagbebenta ng kung ano-anong merchandise, ito lang din po yung pipiliin natin. Ano po? Then, continue lang natin. Tapos, yan, nasagutan lang natin ulit. First name, middle name, last name, gender. Yung social classification po, tatanungin kung able. Sagot lang na po natin po dyan, able. Tapos, sagutan lang din po natin yung mobile number at saka email address. Tapos, tatanungin po tayo ng type of business organization. Kung sole proprietor, ano yung DTI business name, ano yung DTI business registration date, kung kailan na register, yung certificate number at yung PSIC. Tapos, lalagay po yung status of business. Tatanungin po kung bago tayo lang yung negosyo, new po yun, pero kung matagal lang may negosyo, tapos ngayon lang na gusto mag-BMBE, ang ipipiliin po natin dito, existing dapat. Sunod, yung business activity po, pamimili po kayo kung services, kung retail, kung manufacturing, tapos kung may other businesses po kayo, i-click nyo lang yung yes, pero kung wala naman, no. Tapos lalagay nyo lang po kung ano yung mga products or services na pinoprovide or binibenta nyo. Tapos kung may branch, pwede rin po natin i-register yung ating branch. Sunod, tatanungin lang yung ating address. And then, dito po sa business asset, ilalagay lang natin kung magkano yung approximate estimate natin ng land, ng business natin, cash, building, equipment, inventories, accounts receivable. Pero pwede naman po kayo maglagay dyan ng zero na amount. Ano po? Tapos, employees, pwede po kayo maglagay ng isa lang. Halimbawa, isang regular employee lang. Halimbawa, ikaw yung may-ari, lagay ka lang ng isa. Or kung may regular employee ka naman, lagay ka lang po kung ilan lang. Pwede mag-zero dun sa ibang portion, pero kailangan po at least may isang empleyado kayo. Tapos, kiklik nyo lang po yung register. Pag na-register nyo na po yan, may makikita na po kayong email na ganito. Da-download nyo lang po yung certificate and ganito po yung itsura ng BMBE certificate. Nakalagay po dyan kung kailan na-register at kung gaano katagal yung validity. Ang validity lang po ng BMBE certificate natin ay 2 years lang po. So, after 2 years, pwede nyo naman pong i-renew.